They are a dedicated group of coaches and sports officials united by one goal: to set the gold standard of coaching in the Philippines by introducing TESDA-accredited courses for referees, coaches, and sports personnel, and further uplift the status of sports in the country. Please welcome to the scorecard, Sports or Solid Inc. Chairman Darren Evangelista and Board of Directors member Roel Alvarez. Coach Darren, Coach Roel, maraming salamat sa oras. Solid Inc. here tonight on the scorecard. Magandang gabi, sir. Good evening, sir. Coach Darren, Coach Roel, bago tayo magsimula, could you kindly introduce yourselves and of course tell us a little bit about Solid Inc. I'm Coach Darren. I've been coaching for swimming for 30 years. No? I'm also a varsity of basketball, volleyball, swimming, and athletics, black belt in Taekwondo. Wow! And I was also the commissioner now, no? Currently, the Senior Golf Organization of the Philippines. Ako yung commissioner nila ngayon. So basically, kaya ako inano yung Solid is to help all coaches to be professionalized. Ayun. Maging professional sila. Yung certificate nila is standard. Yun po talaga ang ano namin, ang objective ng organization namin. So you are the chairman of Solid Inc. and you have one of the members of your board of directors, si Coach Roel. Kayo naman, Coach, pakilala naman po kayo. Coach Roel Alvarez from Tondo. Way back 15 years ago, I was the flyer boy or flyer giver of Coach Darren Evangelista Okay. under Milo swimming program. Now, I have my own swimming class with 9 coaches. And then, my venue is in New Manila, Okay. First Street. Ngayon, tuloy-tuloy naman yung lesson namin, whole year round. Ang mga swimmers natin from grassroots. Okay. Yun yung idea ng Solid Inc. na gusto namin lahat ng mga grassroots natin. For example, yung mga totally beginner, matry natin ng higher level of competition. Yun yung dinedevelop na Solid Inc. Grabe, Coach, from flyer boy Yes, from to flyer boy. coach. Ganda ng story. And then now, member of your board of directors. Coach Yes. Darren, kwento Oo. niyo naman po sa amin and everybody watching right now kung paano nabuo, how did the idea start, and ano ba ang purpose ng pagkakaroon ng Solid Inc.? Ang purpose po talaga niya is to create a TESDA accredited. No? Minsan nga hindi nila maintindihan kung bakit TESDA eh. Pero piniliwanag ko yan kay Secretary Mangunda Dato during that time na siya pa yung secretary. In-interview nila ako, ang dami, mga ilang undersecretary yung kausap ko, na bakit TESDA? Kasi it's a technical and vocational course talaga. Wala ka namang papasukang na eskwelahan, no? Na ang trabaho mo is referee. Di ba? Tama? Wala eh. So, it's part of the tech book industry. Kaya ang tawag sa official ng sport is technical official. We want to professionalize our Coaches. expertise na standardized ng government entity. Yun ang gusto naming i-empower sa mga coaches. So in a way, Coach, what you cater to is to help people like coaches, referees, to beef up their resume para mas umangat pa yung kanilang credentials. Yes, sir. To increase their chances of Yes, getting sir. jobs here and maybe And abroad. And Okay, abroad. okay. Marami pong coaches, no? Kinukuha sa atin, di ba? Dinadala sa Dubai, dinadala sa Saudi. Nagko-coach sila doon, pero ang certification nila, Walang accreditation or basta anything. nakalagay lang doon, swimming coach ako. Tapos testingin lang, o meron akong first aid and CPR, swimming coach ako. So pero ang nangyayari, hindi siya standard certification. Ang sa amin lang is to help Filipino na maging ma-empower through their sports na pinasukan, no? Ito perfect example, sir. Nag-master diver ako eh. I'm a master diver ng PADI. Okay. Alam niyo po ba, bago ako mag-master ng PADI, ang nagastos niyan 500,000. Wow. Eh samantalang napakadali lang pong pag-aralan, kaya lang mahal. Pero kaming mga gusto namin, magkaroon din ng diving ng scuba diving na TESDA NC1, NC2, NC3, NC4. At the same time, TESDA can give scholarship.
LGU can give livelihood programs. Galing sa kanila yung funds. Kaya yun po ang kakulangan sa Pilipinas dahil hindi mapondohan ng gobyerno yung mga ganitong klaseng endeavor dahil wala siyang certification na government ang magbibigay. Eh, kayo nga sir, magpapamasahe kayo, tatanong nyo pa, TESDA credit ka ba? In addition, sir, ang inaay talaga ng Solid Inc., yung pinaka-barangay level kami mag-start. Okay. Hindi lang Totoo. sa mga actual coaches na, hindi. Yung mga zero knowledge talaga. Gusto namin silang i-seminar, gusto namin silang matuto kung paano mag-coach, kung paano lumangoy, para magkaroon sila ng additional income or additional way na para magkaroon sila ng pagkakakitaan. For example, yung mga katulad ko na before tambay, binigyan ako ng chance na matuto. Yung mga nakikita namin, kasi we're from Tondo, pareho. Nakikita namin kung gaano kahirap yung mga wala ka talagang idea, kung hindi mo alam kung paano ka magtatrabaho, kasi nasanay ka na eh. Yun ang inaay namin. Dapat mababa natin sa level na to yung kung ano man yung narating, kung ano yung knowledge natin, i-share natin with TESDA certification. Kaya nabuo namin yung Solid Inc. Before, ang target na, ang focus namin, swimming lang eh. Ngayon, nag-grow Evolve. kami. Nag-evolve. Nagkaroon kami ng ibang sports pa, which is maganda para meron pa tayong mas maraming matulungan na tao. Ayan. So, Coach, since marami po kayong experience, pwede ba natin pag-usapan ng isa sa mga pinakamainit na topics ngayon sa larangan ng sports, ang basketball? Oh, sige sir. Ito, Coach Darren, nag-champion ka sa NCAA. Kasama mo si Coach Chito Victolero, Coach Randy Alcantara, Benny sa Cheng. Mapua dati, Benny Cheng, Benny back-to-back Cheng. during Yes, the sir. 90s. Ang pinakamainit na usapan ngayon, yung mga players na umaalis sa PBA, yung mga iba hindi na nagpapadraft, dediretso na sa ibang bansa. Bakit po ba ganun yung nangyayari ngayon sa Philippine basketball? Alam mo sir, topic palagi namin yan sa nagbabasketball. Ano? Sabi, yung si Escape, yung MVP namin sa Mapua, yung pogi na shooter. Escamis. Escamis. Clint no? Escamis. Sabi niya, may kumukuha na raw siya sa Korea. Okay. Sabi namin, siguraduhin mo na kasi sayang yan. When the iron is hot, strike it. So dito kasi sa PBA natin, alam natin na limited ang funds. Ano yung pinakamatangkad nating player? Yung Kai magaling, Soto. si Kai Soto. Pasensya na sir, no? Meron ako sa lapses sa pangalan. Si Kai Soto. Si Kai Soto, napakalaki po ng sweldo niyan sa international, Hindi kayang pantayan. Wala pa akong kilalang PBA player na sumweldo ng sinisweldo ni Kai Soto at saka anong mga magagaling natin nandun. Ravena, yan, nandun sila lahat eh. Iniintay ko, from Ateneo, kala ko magpi-PBA. Nagpunta sila doon. Hindi kaya, sir. Kaya nga ang tawag dito, pro basketball. Ibig sabihin, may money. So pagka pro basketball, kung saan ang pinakamalaking magbibigay yan, doon yan pupunta. Kaya even si Kai, ang laki na ng kinikita, he's also trying his best to be drafted sa NBA. Kasi doon, yung pinakamalitang kita doon, $2 million eh. Di ba? Kaya gusto niya ring mapunta doon sa NBA na na yun. Ang ano dyan is yung bayad sa kanila. Kung saan talaga may pinakamalaking bayad dahil pro nga sila, doon pumupunta. So that's why even though the PBA has imposed this rule of a 3-year ban, Yes. they will go where the money is. Of course, sir. Okay. Bago tayo magtapos, ito, hindi ko papakawalan to si Coach Roel kasi isa pa sa mga pinakamainit na usapan ngayon, Junmar Fajardo, 8-time PBA MVP pero 2 points lamang sa huling laro against Chinese Taipei. Mamaya, feeling ko babawi yon si Abay sa New Zealand. Ano ang komento mo doon, Coach Roel? Bakit ganun lang yung puntos ni Junmar? Una sa lahat, pasensya na sa mga San Miguel fans una sa lahat, ito opinion lang ng naglalaro rin naman, hindi naman Gilas follower talaga ako eh. Inaabangan ko talaga yan, minsan puyat talaga kahit madaling araw. Siyempre, iba yung ang nakikita ko, iba yung program na pinanggalingan ni Junmar like San Miguel team, isang sister company sila. Iba yung program nila
as a whole team compared dun sa nag-handle na coach ngayon. Yun yung nakikita ko na kasi iba si Abay madalas nasa ilalim yan. Pag nakapwesto talagang mahirap pigilan. Ang problema yung may hawak ng bola hindi naman alam na ganun yung laro niya. So, kumbaga, depende sa sistema. Depende sa system, depende sa siyempre sa mag-handle, depende sa player na makakasama. Buti na lang, hindi siya nakalimutan ni Scotty. Napasahan sa ilalim, nakapunta si nabibigyan June pa rin Mar. naman siya. And I have a feeling he's gonna bounce back tonight as Gilas Pilipinas faces New Zealand. Sana, sir. Oo, at ngayon, hindi na tayo masyado kailangan magpuyat kasi Umaga. 11 o'clock yung 11 laro. Oo. Coach Darren, Coach Romel, Yes, sir. maraming salamat. Maraming Marami salamat. din po salamat sa opportunity, sir. Thank you, thank you.